Pinahakinamumuhian ng mga Muslim ang mga dating Muslim. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Muhammad. Sinabi ni Muhammad, ang sinumang tumiwalag sa Islam ay parusahan ng kamatayan. Parang hotel i California ito. Pwede kang mag-check out kahit kailan mo gusto, pero hindi ka na makakaalis. Oo. Sa Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritius, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, UAE at Yemen, ang pagtalikod sa Islam ay pinaparusahan ng kamatayan. Sa Pakistan, ganon din sa UK at iba pang kanluraning bansa. Dahil sa malawakang pag-aangkat ng mga Muslim, hindi radikal, kundi karaniwang Muslim. Naniniwala sila rito, kaya kinamumuhian ng mga Muslim ang mga dating Muslim. Ito ang layunin ng video na ito. Ang layunin ng video na ito ay hindi magyabang, kundi ipaliwanag kung bakit ginagawa namin ang aming ginagawa. Hindi ito paghihigante, kahit isipin ng ilang Muslim na ganon. Sinusubukan pa nila kaming pahiyain at sabihing, umalis ka na sa Islam, mag-move on ka na. Pero kayo rin, hindi pa nakaka-move on. Palaging may tabak sa taas ng aming mga ulo. Bukod pa doon, dahil sa banta ng mga taong ito, nakikita kong pinakamahalaga ang turuan ng kanluraning mundo tungkol sa panganib ng Islam. Hindi ba't mahalaga at kamangha-mangha yun? Parang ako si Frodo sa Rivendell. Hindi ko ito digmaan. Hindi ko ito laban. Pwede ko namang manahimik na lang at magbulag-bulagan. Pero hindi. Kailangan kong sirain ang mga singsing ng kasamaan. Sa kasong ito, Islam. Pakinggan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit galit sila sa atin. Ito ang dahilan kung bakit galit sa atin si Ali Daba at lahat ng mga mangangaral ng Islam na ito. Galit sila sa atin. Tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit galit sila sa atin. Ngayon, tingnan mo ito. Parte ito ng relihiyon at may dahilan. Ay may parusang kamatayan para sa mga katulad mong mahina at umaalis sa reliyon. Hindi kami mahihina. Kung tutuusin, isa kami sa mga pinakamatatapang na tao. Alam naming may buong sibilisasyon na gustong pumatay sa amin. Pero umaharap kami sa inyo mga siga, mga barbaro. Umaharap kami sa inyo. Nakakapagwala kayo sa kanluran dahil pinapayagan kayo doon, pero kami hindi. Hindi ako makapunta sa Pakistan. Huling punta ko ron ay 2015. Nagsimula ako sa aktivismo noong 2018. Alam ko naman na maliban na lang kung babalik ako sa Pakistan bilang emperador o hari. Nawala naman akong balak, ewan ko. Sino bang nakakaalam kung anong mangyayari pagkalipas ng 20 taon? Hindi. Wala akong mga pangarap na ganoon kalaki. Wala na akong pakialam sa Pakistan. Wala na talaga akong pakialam. Nung nagsimula akong maging aktivista, layunin kong baguhin ang isipan ng mga Muslim at gawing mga dating Muslim sila. Medyo naging matagumpay ako. 10,000 taon na ang napadala sa akin ng mga mensahe sa paglipas ng mga taon. Maraming Pakistanian tumiwalag sa Islam. Pero hindi ko na ito iniintindi. Dahil mas mahalaga na ang layunin ko. Ito ang aking tahanan. Gusto ko iligtas ang kaluran. Gusto ko iligtas ang sibilisasyong kaluranin. Ito ang pinakadakilang sibilisasyon na naisip ng sangkatauhan at karapat-dapat itong ipaglaban. At meron tayong mga woke na baliw sa kanluran. Meron tayong mga taong ginagamit lang. Gusto kong bawasan ang bilang nila. Hindi kami mahihina, gago ka. Kaya kagalit sa amin. Wala kang magagawa dito. At ako, 100% akong naniniwala, 100%. Wala akong kahit anong pagdududa. Matatalo ang mga taong ito. Magtatagumpay tayo. At sa tayo, ang ibig kong sabihin, mabubuhay ang kanluran. Kung bumagsak ang kanluran, hindi ako naniniwala roon. Kung bumagsak ang kanluran sa kamay ng mga taong ito, alam mo na, kapag bilyon-bilyong tao mawawala ng kanilang paraan ng kamumuhay, ganoon na nga. Isa rin ako sa mga taong iyon. Papatayin din ako. Sigurado yon. Magdudulot ka ng katiwalian sa lupa at ipapalaganap ito, kaya ipapataw sa iyo ang parusang kamatayan ayon sa batas Islamiko. Wala na kaming oras at ipinagmamalaki namin ito. Ooh! Ang parusang kamatayan ay ipapataw ng Estadong Islamiko, hindi ng mga individual sa sarili nilang paraan. Paalala lang yon. Pero kung tatanungin mo siya, kung gusto niya ng Islamikong kalipato sa UK, sasabihin nilang oo. Yan ang layunin namin. Sinabi niya na sa Islamikong kalipato, Kailangang patayin ang mga dating Muslim. Sa kanluran, kakaunti lang ang mga dating Muslim, ngunit marami ring puting dating Muslim. Ganyan talaga ugali ng mga tao na yan. Parang makatanga, di ba? Hindi, sa ilalim ng isang emir, dinagawa yon. Oo. At alam mo, manonood kami. Manonood kami pag na-deport ka na. Hindi na ako makapaghintay sa araw na yon, Alidawa. Piliin mo na lang kung saang bansa ka kusang aalis. Afghanistan. Hindi ka rin tatanggapin ng UAE. Hindi ka tatanggapin ng mayayamang bansa sa Gulpo. Tingnan mo siya, mga barbaro kayo. Malamang Afghanistan na lang ang pwede mong puntahan. Mangyayari yan.
O baka kailangan pa ng bagong penal colony? Manonood kami. Mangyayari yan, Alidawa. Tandaan mo to. 42 na ako. Sana may natitira pa akong 20 o 30 taon. Kung wala sa inyo, mga jihadista, ang makapahamak sa akin, manonood pa rin ako. Manonood kami. Kung magdulot kayo ng katiwalian, malaking pinsala ito sa lipunan. Ang Sharia ay hindi para protektahan ang karapatan ng isang individual. Pwede ba ako uminom ng alak? Uminom ng alak, sagasaan at patayin ng tao, magdulot ng kaguluhan, hindi pwede. Sagasaan at patayin ng tao. Malayo ito sa pagliligtas sa kanluran mula sa inyo, mga barbaro. Ako si Seth. Buborin ang mga paghahambing nila. Pakyu sa kanya. Pagkatapos ng mga dating Muslim, galit sila sa mga babae, lalo na sa mga babaeng lumalaban. Gusto nila yung mga babaeng nagsusuot ng burka at hijab at yumuyuko lang. Sinasabi nila, "Oh, ikaw ang amo ko. Pwede mong gawin ang gusto mo. Susunod ako sa lahat ng utos mo." Pakinggan mo ang Muslimang babaeng tinitrol, ang batang barbaro. Hindi, wag mong tanggalin. Huwag kang magising. Nasa bus ka, nasa bus ka. Oy, nasa bus ka, huwag kang magising. Hindi ka nagsusuot ng hijab o mali ang pagsuot mo nito. Kinamumuhian nila sila. Huwag hayaang makapasok ang mga barbaro na ito. Pero sa kasamaang palad, maglalatag ng pulang karpet si Keir Starmer. Tingnan mo, may isa pang babaeng Muslim na nagtanggal ng hijab niya. Hindi ko alam kung siya rin ang parehong babae. Tingnan mo kung gaano siya kaganda bilang isang babae. Magaling. Nasa pagkababae yan. Kamangha-mangha, hindi ba? Hayaan mo ako magsalita kasi tinatangka ng mga Muslim na maliitin ito sa masasamang pangalan. Mahilig ang mga Muslim suportahan ang hilig ng mga lalaki. Sige, panoorin mo itong video para maintindihan mo. Maraming kababaihan na mahal ang kanilang mga kapatid na babae, na handang mamatay para sa kanilang mga kapatid, na handang sumalo ng bala para sa kanilang mga kapatid, pero hindi kayang ibahagi ang kanilang asawa para sa kanilang mga kapatid. Pwede kang magsinungaling sa iyong asawa. Pwede kang magsinungaling sa iyong asawa. Sige, pwede ba magsinungaling kung may magtanong, pakiramdam ko may pangalawa kang asawa? Tingnan mo ang mga henyo na ito na nag-uusap tungkol sa rocket science. Pwede ba niyang sabihin, hindi, wala akong ganun? Oo, pwede mo. Makita mo yan. Makikita mo yan. Oo, naniniwala ako dito. Sabi ni Propeta, pwede mo itong gawin. O ano ang mga puting kasinungalingan? Hindi naman kailangan puti. Pwede rin itong maging itim na kasinungalingan. Kung may gumawa nito at nahuli sila, halimbawa, o may nangyaring iba. Oo, ibig kong sabihin, kahit ano. Tinanong lang siya ng babae, nasaan ka kagabi? Oo, pero kahit yun, pwede kang magsinungaling. Kaya ng lalaki yun, nasa lalaki yun. Walang babae na kayang bawiin ang karapatang iyon mula sa lalaki. Bukod sa al-Islam, sa tingin ko, ang aking integridad, dignidad, ang aking pagkatao, alam mo na kung sino ako. Bilang isang tao, iniisip ko napakawalang galang nun kung gagawin iyon ng asawa ko. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Iwan mo na ang Islam. Galit sila sa'yo. Wala kang karapatan. Ang magpakasal sa iba ng palihim, para sa akin ay panloloko yon, kahit na tama ito ayon sa Islam. Walang ibang bersyon ng Islam dito. Pareho tayong Muslim at Muslim ang kausap ko. Kaya walang hiwalay na Islam sa usapang ito. Ang tunay na relihiyon na dapat kong sundin bilang Muslim ay hindi al-Islam, kundi relihiyon ng damdamin ng babae. Hindi ko ito gagawin. Kaya sinasabi ko, bumalik tayo sa aklat at sunna. Pakinggan mo itong bahagi na ito. May punto akong gustong iparating. Nagtago ng lihim ang propeta sa ilan sa kanyang mga asawa. May ilang mga iskolar, hindi ko na idedetalye, pero may ilang mga iskolar. Nakakahiya talaga. Kasi si Muhammad ay nakipagtalik sa alipin ni Hafsa na binigay sa kanya. Kaya ibinalik niya ito kay Hafsa, ang kanyang ikatlo o ikaapat na asawa. Isang araw pumunta si Muhammad sa bahay ni Hafsa sa turno niya at sinabi, "Uy, ang ama mo si Umar, ipinatatawag ka." Pumunta siya kay Abu Bakr. Tapos nakipagtalik si Muhammad kay Maria al-Kiptiya, alipin ni Hafsa. Pagbalik ni Hafsa, tinanong niya si Umar, "Tay, tinawag mo ba ako?" Sagot ni Umar, hindi kita tinawag." At sabi niya, bumalik siya sa bahay nila at nadatnan niya si Muhammad na nasa kamakasama si Maryam al-Kiptiya. Sinabi ni Muhammad, "Pakiusap, wag mo itong ipagsasabi. Gusto ko pa siyang makasiping muli." Nagsinungaling si Muhammad dahil may hadith na siya mismo ang nagsabing pwedeng magsinungaling sa asawa. Ayon kay Muhammad ibn Abi Bakr. Kaya maraming tinatawag na lipstick Muslims. Ang nagsasabi, hindi alam ni Muhammad ibn Abi Bakr ang tungkol sa Islam. Pero alam niya talaga ang tungkol sa Islam. Tingnan mo ito. Hindi pinapayagan ang pagsisinungaling maliban sa 3 pagkakataon. Isa na rito ay ang sinasabi ng lalaki sa kanyang asawa para mapasaya siya. Siyempre, gusto niyang mapasaya ang asawa niya.
Kaya sasabihin niya, hindi ko siya titirahin o ikaw lang ang mahal ko. Pero gagawin pa rin niya pare. Ilang taon na rin mula nang ma-record ang video na ito. Simula noon, pareho silang nagkaroon ng mga lihim na asawa. Isang gawaing tinatawag na pag-aasawang misyar. Sa insidente ni Maria na Copt, bawal magsinungaling maliban sa 3 bagay. Isa rito ang hadith ng Rajul Imraati Tulad ng sinabi ko, ito ay binanggit sa parehong kwento. na kapag ang isang lalaki ay nakikipag-usap sa kanyang asawa, Tinatanggal ko ang pagiging makasarili. Gusto ko siya para sa akin lang pero kailangan ko rin silang intindihin. Gusto niya si Brad Pitt na kanya lang. Mahal, hayaan mo na siya. Kailangan kong pag-isipan kung paano ito makakaapekto sa kanya. Isa itong pagsubok para makita kung paano siya sinusubok ni Allah at tutugon. Sinusubok ni Allah. Nako, sinusubok ni Allah ang mga babaeng ito. Paano siya tutugon? Papayagan ba niyang makipagtalik ang asawa niya sa ibang babae? Dahil ang mga lalaki ay nilika para magkaroon ng maraming sexual na kapareha. Iyan ang linyang ginagamit nila. Iyan ang dahilan. Iyan ang paliwanag na ibinibigay ng mga Muslim kung bakit pinapayagan ng mga lalaking Muslim na magkaroon ng 4 na asawa. At sasabihin yan ni Ali Dawa. Yan. Iyon lang ang gusto kong iparating sa'yo bago ako bumalik sa orihinal na paksa ng video. Kung ba desisyon siyang gawin ang kabaligtaran, na alam mo na, igamit ang bantang diborsyo o ang taktikang yan, sa huli ay nahuhulog siya sa gawa ng pagsuway. Salamat. 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 achi, nang hindi alam ng unang asawa. Wala talagang ganoon. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakita ng kahit isang hindi pagkakasundo sa 14 na henerasyon ng Islam. Kung may sinumang iskolar na nagsasabing hindi, kailangan malaman ng babae. Kailangan niyang sabihin sa kanyang asawa. Walang ganon. Tingnan mo kung gaano niya binibigyang biin na hindi niya kailangang sabihin sa kanyang unang asawa na may iba pa siyang asawa. Yan mismo ang ginawa niya. Pinag-uusapan natin ang relihiyong Islam. Hindi kayo sang-ayon na magka-second wife ang asawa nyo. Tama ba? Pwede ko ba itong linawin? Sister Swag, talagang hindi. Hindi ka okay doon, ate. Hindi ako pumapayag. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Binantaan ka niya. Tapos ka na, Sister Amira. Asawa lang ba niya? Bakit niya yon ipinupunto sa kanya? Oo. Hindi ko akaling asawa ng boss niya yon. Hindi sa Statela. At hindi ako magiging masaya doon. Iniisip ng mga kapatid na babae na may lalaki dyan sa labas na hindi polygamous. Dahil kayo ay likas na monogamous, ibig sabihin gusto nyo lang ang asawa nyo at masaya na kayo sa asawa nyo. Kami ay hindi nilika na ganun. Oh, yan ang gusto kong iparating dahil naalala ko ito. Kaya nga sinasabi natin na ang Islam ay relihiyong likaan ng tao at para sa mga lalaki, gawa ng isang lalaki. Totoo, sino ba ang ayaw ng maraming sexual partner? Kaya madalas isipin na likas na monogamous ang babae at polygamous ang lalaki. Ang pagkakaroon ng maraming hindi monogamous na relasyon, mas magandang tawagin itong hindi monogamous. Ito ang dahilan ng mga Muslim. Dahil hindi likas na monogamous ang mga lalaki, gusto nila ng maraming sexual partner, alam ito ni Allah. Sa halip na magkasalaan ng pangangalo niya, binigyan sila ni Allah ng lahat ng mga probisyong ito. Sige, kahit sundan natin yan. Lalaki ako at alam mo, sino bang ayaw nun? Pero iba ang Kristyanismo. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Oo, kailangan magsakripisyo. Kailangan mo magkaroon ng pagpipigil sa sarili at lahat ng yan. Hindi sinasabi ng Islam sa mga lalaking Muslim na gawin yon na magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Ang Islam ay parang, gusto mo ng maraming asawa? Sige, gawin mo. Pwede kang mag-asawa na 4. May unlimited na alipin para sa sex. At di mo kailangan magbahagi sa iba. Kamangha-mangha na alam ni Allah ang gusto na lalaki. Sinasabi pa nilang monogamous ang mga babae. Ayaw nila na maraming katalik. Samantalang likas sa lalaki ang magkaroon nito. Ano pa ang ibang likas na ugali ng mga babae? Pero paano naman ang iba pang likas na ugali ng babae? Ano ang mga likas na hilig ng mga babae? Sasabihin ng bawat babae na gusto niyang maging maganda. Gusto niyang lumabas. Ayaw niyang magbihis na parang, alam mo na, nakahijab. Ayaw niyang magmukhang hindi kaaya-aya. Kaya maraming babae. Ganito ang ginagawa kapag umalis sa Islam. Pero si Allah, na siyang peking identidad ni Muhammad, alam niya ang mga likas na hilig ng mga lalaki. Pero hindi niya alam ang mga likas na hilig ng mga babae. Hindi niya sinabi sa mga lalaki na magsakripisyo o kontrolin ang sarili. Kung gusto mo makipagtalik sa ibang babae, sige lang. Narito ang mga patakaran. Sinabi ni Muhammad sa mga Muslim na lalaki na, 4 lang ang asawang pwede nila. Pero walang limitasyon sa mga aliping sexual. Si Muhammad mismo, walang hangganan ang bilang ng asawa. Hindi ba siya ang pinakahalatang huwad na propeta sa kasaysayan? Tingnan at pakinggan mo siya.
Pinapayagan mang tanggalin ng mga babae ang kanilang burka. Oo. Pwede lang nilang tanggalin ito kung gusto nila. O pwede nila. Hijab ba ang tinutukoy mo sa ilalim ng Sharia o sa labas nito? Sa Sharia, hindi. Kaya kahit ang panadero, hindi nila pwedeng tanggalin yon. Hindi, pinipilit silang gawin yon. Kaya hindi. Bahagi ito ng batas na kailangan nilang isuot yon. Kaya sinasabi ng batas sa kanila na kailangan nilang isuot yon. Oo, tama. Bahagi ito ng batas. Ano ang mangyari kung alisin nila yon? Pagkatapos, depende sa batas ng bansa. Ano ang ibig mo sabihin na depende sa batas ng bansa? Pinag-uusapan natin ang Sharia. Ayon sa Sharia, kapag hindi nagsuot ng hijab ang Muslim na babae, papaluin siya hanggang sumuko at pumayag magsuot. Natural, isusuot nila ito. Ngunit may ibang pananaw ang mga feministang babae. Depende sa mapagkasunduan, magkakaroon ng mga konsekwensya. Mga konsekwensya, hindi sila masaya sa mga konsekwensyang iyon. Pwede silang lumipat sa ibang lugar. Hindi totoo yan. Pwede bang sabihin ng Muslim na babae, alam mo? Aalis na ako. Hindi pwedeng umalis ang Muslim na babae nang walang lalaking tagapagbantay, tulad ng ama, asawa, kapatid o tiyuhin. Parang tuloy-tuloy pa ang listahan. At kung wala talagang lalaking mahram ang isang babae na mag-aalaga sa kanya, ang kanyang amir, ang kanyang kalipa, ang nagiging mahram niya. Ganon kapatetik ang sitwasyon. Hindi siya pwedeng umalis ng mag-isa. Tingnan mo siya parang naglalagay lang ng lipstick sa pangit na mukha. Pinapayagan naman silang umalis. Oo! Sige, kaya nila sinasabi, gusto kong iwanan ng relihiyong ito. Hindi, gusto kong umalis sa bansang ito. Pwede silang umalis. Pero hindi pwede ng isang babaeng Muslim umalis sa bansa. Walang eksepsyon dito. Ang pangalan niya ay Smile Tujana. Malino na nagsisinungaling siya. Magpakita ka ng batas na pumapayag sa mga babaeng Muslim na umalis kung hindi sila masaya sa ilang gawaing Islamiko. Kasinungalingan ito. Smile Tujana, napakawalang hiya mo. Di ko inaasahan yan mula sa'yo. Bakit nawala ang matapang na pagkatanggol sa Islamikong pagpapahalaga? Wala kang hiya. Lalayasan ko na ang bansa at relihiyong ito. Oo! Ayos lang yan, kaya lahat ay pwedeng umalis basta-basta. Sa Islam, At hindi pinapayagang umalis. kung ayaw mong sundin ang pananampalatayang yon at itatago mo lang, malaya kang gawin yon. Napansin mo kung paano niya inilipat niya ang pamantayan. Ang pantanggal ng hijab ay pampublikong gawain at nagpapakita ng pantanggi sa Islam o batas nito. Hindi ito pwedeng gawin ng palihim. Sabi niya kung dating Muslim ka, bawal mong sabihin yon. Pero bakit pinapayagan ng mga Muslim na ipahayag ang pananampalataya nila? Kita mo ba ang pagkukunyari doon? Hindi ka pwedeng tutol sa Islam sa ilalim ng Sharia. Pero kailangan pa nating pagbigyan ng mga barbarong ito at hayaang ikalat ang kanilang kahabag-habag na kabuluhang panrelihiyon. Bakit? Kung sisimulan mo nang ipagsabi ito at sabihin sa ibang tao at magdulot ng gulo, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Oo. Panawagan sa katul, gaya ng sinabi ni Muhammad, patayin ang nagbabago ng relihiyon. Sa totoo lang, may mas malala pa. May talata rin talaga sa Quran. Samantalang, maraming Muslim ang nagsasabing, hadis lang ito. Ayon sa kanya, nung sinabi niyang pwede kang umalis, ito raw ang tunay na batas ng Islam. Sa madaling salita, ito ay parusa para sa akin at sa lahat ng tumutol sa Islam. Yung mga lumalaban kay Allah at sa kanyang sugo, at nagkakalat ng kaguluhan, gaya ng sabi ni Ali Dawa dito sa mundo. Ang parusa nila ay walang iba, kundi sila ay papatayin o ipapako sa krus, o ang kanilang mga kamay at paa. At sa totoo lang, kamay at paa ay puputulin mula sa magkaibang panig. Dapat putulin ang aking kanang kamay at kaliwang paa, o palayasin sila sa lupain. Buhay pa sila, kaya iyon ang huli. Kalahati lang ng kwento ang sinasabi niya sa iyo. Pero hindi. Yun na ang pinakamagaan na kasalanan. Kung yun na nga nagawa mo, kahit ano pa yon, kahihiyan pa rin para sa kanila dito sa mundo. At para sa kanila, may malaking parusa sa kabilang buhay. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit ang mga taong katulad ko ay galit sa Islam. Gusto nilang putulin, gusto nilang pahirapan kami. Gusto nila kaming ipako sa krus. Gusto nila kaming patayin. At gusto pa nila maging mabait kami. Hindi talaga. Sobrang saya ako ngayon. Pero nung halos 10 taon na ang nakalipas na magsimula akong maging aktivista, iba noon. Noon, ibang mundo pa. Mahilig kaming pagandahin ang salita. Ngayon, hindi na dahil layunin naming mapatalsik ang makalumang ideolohiyang ito. Buti na lang, ngayon mas marami na kaming kakampi kaysa noong 2018. Dati, nakikipag-debate ako sa mga taong ito, walang pumapansin. Nakipag-debate ako kay Daniel Ekikuchu noong 2021 at sinasabi niya ang lahat ng masasamang bagay na yon at walang pumapansin. Ngayon, may mga tao nang nagpapalabas ng mga clip, mga bahagi ng mga debate na yon. Ngayon, mas marami na kaming kakampi, mga Hudyo. Kaya gusto ko sila. Maraming tao, maraming konserbatibong tao sa kanluran
Ayaw nila na may ilan sa atin na sumusuporta sa mga Hudyo. Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan namin ang mga Hudyo. Dahil pareho kami ng kaaway. Alam namin, pareho naming alam, ang pangit na bahagi ng ideolohiyang ito. Alam namin ang mangyayari kung bibigyan namin ng pagkakataon ang mga taong ito. Lahat o wala para sa amin, mga kaibigan. Kaya naman nilalabanan namin ang ideolohiyang ito. At alam ko na ang mga matinong tao, ang karamihan sa mga matinong tao sa kanluran, yung mga patuloy pang naghahanap ng palusot para rito, kapag naiintindihan nila, magbabago rin ang isip nila. Yun lang. Yun lang talaga. Yun na talaga. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang pinakaubod ng buong kilusan ko o ng aking aktivismo. Yun lang. Wala nang iba pa. Walang perang kapalit, hindi ako naghahanap ng kasikatan. Oh, totoo namang napaka-exciting ng paglalakbay na ito. Huwag mo akong intindihin ng mali. Napaka-exciting talaga ng paglalakbay na ito. Una akong bumati ko sa Islam hanggang sa naging patriotang kanduranin ako. Sabi ni Apostle Prophet, iwasan ang Islam. Huwag ninyong hayaan itong pumasok sa inyong bansa.